Sa bawat tahanan, inaasahan nating may pag-aarugang naghihintay. Sa bawat pag-ampon, may pag-asang maibalik ang nawalang kinabukasan. Ngunit paano kung ang inampon mong anak, ang batang pinili mong alagaan at mahalin, ang siya palang magiging dahilan ng pagkasira ng masaya at payapang mundo na iyong binuo? Isang tahimik na barangay sa Imlang, Cotabato ang ginulantang ng isang krimen na hindi inaasahan, hindi mula sa mga taong tagalabas, kundi mula mismo sa loob ng tahanan. Ito ang kwento ni Janice, isang batang inampon, tinanggap, minahal, ngunit sa huli ay naging salarin sa brutal na pagpaslang sa magkapatid na magwad. Sa likod ng kanyang tahimik at inosenteng mukha ay nakatago ang sugat ng nakaraan, galit ng puso, at isang desisyong bumura sa dalawang inosenteng buhay. Ngunit ang tanong ng marami, sino nga ba talaga si Janice? Ano nga ba ang kanyang kinukubling katauhan? Si Janice Cipial Emuline, also known as Christine, ipinanganak noong 2005, ay tubong kidapawan na isang babaeng working student na kinupkop ng mag-anak na magwad noong taong 2021. Subalit sa likod ng alias, lumitaw ang imahe ng isang batang babae na may pinagdadaanang emosyonal na trauma, matinding selos at pag-uugaling nagpapakita ng kakayahang gumawa ng malupit na karahasan. Si Janice ay sinilang sa isang pamilyang puno ng kaguluhan at kahirapan. Ayon sa mga ulat mula sa DSWD, lumaki siya sa isang marahas na tahanan. Isa sa kanyang mga magulang ay umano'y sangkot sa ilegal na gawain, habang ang isa naman ay nawalan ng kakayahang alagaan siya dahil sa matinding kahirapan at emosyonal na problema. Ayon sa ilang impormasyon, bata pa lamang si Janice ay na-expose na siya sa mga eksena ng karahasan sa tahanan, gutom at kawalang katiyakan. Minsan siyang iniulat na gumagala sa lansangan, nangangalakal, at minsan ay umaasang makikikain sa mga kapitbahay. Dahil dito, siya ay inirescue ng social workers at isinailalim sa pangangalaga ng gobyerno. Noong September 22, 2013, isang babae ang nakasalubong ang isang 8 taong gulang na batang babae na nag-iisa sa isang barko. Sinabi ng batang babae na ang pangalan niya ay Janice Cipial. Sinabi niya na wala siyang mga magulang at mga alaala ng kanyang buhay bago ang araw na iyon. Kaya naman, sa panahong iyon, ay tulala at labis na naawa ang babaeng nakakita kay Janice at agad siyang nag-post ng larawan ng bata sa social media sa pag-asang lalapit ang kanyang mga magulang para angkinin siya at iuwi sa kanilang tahanan. Subalit sa kasamaang palad, walang sinuman ang gumawa nito. Sa huli ay nakilala si Janice bilang isang ulila at inilagay siya sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development.
Napag-alaman na si Janice ay unang namasukan at tumira sa isang boarding house. Subalit sa paglipas ng panahon ay nakita ng kanyang amo ang tila hindi kanais-nais na gawain nito, kabilang ang pagnanakaw at tila pangaakit sa kanyang binatang pamangkin. Kaya naman, nagpa siya itong ilapit si Janice sa kanyang kaibigan upang doon na lang mamasukan. Sa pagbabakasakaling magbago si Janice at upang ilayo na rin ito sa kanyang binatang pamangkin sa takot na baka matukso ito sa dalaga. Kalaunan ay pumayag ang kaibigan nitong mag-asawa na may dalawang maliliit na anak na kaibigan din ng pamilya Magwad na kunin si Janice bilang kanilang kasambahay. Ilang taon ang lumipas, si Janice ay nanatili sa poder ng pamilyang kumkop sa kanya at madalas ay sinasamahan nito ang kanyang mga amo sa maraming mga kaganapan. At sa isa sa mga okasyong ito, una niyang nakilala si Gwen Magwad. Dahil sa likas na kabutihang loob ni Gwen, ay agad na naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Madalas silang mag-post ng mga video na nagsasayaw na magkasama sa social media at mabilis na nakuha ni Janice ang loob ng walang kamalay-malay na dalaga. Sa panahong iyon ay nagtatakang tinanong ng magkapatid na Gwen at Luis si Janice kung bakit siya nagtatrabaho sa halip na mag-aral, at sinabi niya sa kanila na siya ay isang ulila na walang alaala bago ang edad na 8. Sinabi niya sa kanila na nagtatrabaho siya sa lahat ng oras mula umaga hanggang gabi at nag-aalaga sa 2 maliliit na bata, naglilinis at nagluluto na halos walang pera sa kanyang pangalan at walang pag-asa para sa isang edukasyon o isang mas mahusay na buhay para sa kanyang sarili. Subalit lingid sa kaalaman nila, sa likod ng kanyang maamong mukha at nakakaawang mga kwento ay nagkukubli ang katotohanang pinagnakawan din pala niya ang kanyang kasalukuyang amo sa oras na iyon. Ngunit dahil sa tila mayroon itong kakambal na swerte, ay hindi pinalayas si Janice sa kabila ng pang-aabuso nito sa kabaitan ng kanyang mga amo at itinuring pa rin siyang kapamilya ng mga ito. Sa kabila ng hindi magandang gawain ni Janice sa mga taong kumupkop sa kanya, ay patuloy itong nagkwento kina Gwen at Luis ng mga nakakaawa niyang karanasan sa kanyang mga amo na pawang kabaliktaran naman sa katotohanan upang makuha niya ng lubusan ang loob ng mahabaging magkapatid sa lalong madaling panahon. Hindi naman nagtagal ay lumayas pala si Janice sa bahay ng kanyang amo dahil sumama ito sa kanyang kasintahan. Isang araw, nakiusap ang magkapatid na Magwad sa kanilang mga magulang na ampunin na nila si Janice dahil pinalayas daw siya sa bahay ng kanyang boyfriend, at dahil dito ay labis silang naawa sa kanya. Noong una, nag-aalinlangan ang mag-asawa dahil wala silang extra na silid tulugan at bilang mga guro, limitado ang kanilang kita. Pero nagmakaawa si Gwen sa kanila na tulungan si Janice at nag-alok pa si Luis na matulog sa sofa para magkaroon ng sariling kwarto si Janice. Si Ginang Magwad sa panahong iyon ay hindi komportable sa suhestyon ng kanyang mga anak dahil naalala nito ang kwento ng kaibigan niya na sa panahong iyon ay kasalukuyang amo ni Janice, at ito ay tungkol sa insidente ng pagnanakaw sa kanila noon ng dalaga. Subalit kalaunan, sumang-ayon na rin ang mag-asawang Magwad
natanggapin si Janice sa paniniwalang marahil ito ang kanilang layunin sa lupa at baka sila ang ginawang instrumento ng Diyos upang mapabuti ang buhay ni Janice. Sa mata ng publiko, si Janice ay isa lamang inampong bata ng pamilya Magwad. Isa siyang rescued child mula sa social welfare system. Ipinasok sa bahay ng pamilya dahil sa layunin ng mga magulang ng mga Magwad na magbigay ng mas magandang kinabukasan sa isang batang nangangailangan. Ngunit sa kabila ng kabutihang loob ng pamilya, natuklasan ng mga investigador na may malalim at madilim na lihim si Janice. Noong July 2021, opisyal na inampon ng mga Magwad si Janice. Pinag-aral siya sa magandang paaralan, ibinigay ang lahat ng pangangailangan at itinuring na tunay nilang anak. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi na kontento si Janice at isang araw ninakaw niya ang 10,000 pera mula sa mga Magwad. Noong makita nila sa bag nito ang pera, ay mabilis na umamin si Janice sa kanyang pagnanakaw dahil wala siyang magagawa sa oras na iyon kundi umiyak, magpaawa at ipakita ang kanyang pekeng pagsisisi upang hindi mawala ng tuluyan ang loob nila sa kanya. At dahil nga sa likas na pagiging maawain at natural na pagkakaroon ng malambot na puso ng mga Magwad, ay pinatawad nila si Janice nang walang pag-aatubili at patuloy nilang ipinaramdam sa kanya ang pagmamahal ng isang pamilya. Sabay na nagsisimba ang pamilya Magwad kasama si Janice at maging sa kanilang bakasyon ay kasama din siya. Tinatrato nila ang dalaga na parang kadugo nila at parati nilang tinitiyak sa kanya na hindi nila siya pababayaan. Ibinigay ng mga Magwad kay Janice ang mundo, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin ito sapat. Para kay Janice, ang paghahangad ng higit pa sa labis ay kailanmay hindi matatapos. Lahat ng mayroon ang magkapatid na Magwad, lalo na kay Gwen, ay dapat sa kanya lamang. Ang buhay na mayroon si Gwen ay nais niyang ariin at dapat mapasa kanya. Lahat ng pag-aari ng pamilya ay nais niyang kamkamin ng buong buo. Inggit, kasakiman, galit, puot at kasamaan ang namutawi sa buong pagkatao ni Janice. Hanggang sa humantong ito sa isang madilim na plano. Una, ay binalak niyang tapusin silang buong pamilya sa pamamagitan ng paglagay ng nakakamatay na kemikal sa kanilang inumin. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Dahil batid niyang mahihirapan siyang tapusin sila ng sabay-sabay, ay humantong ito sa isang malagim na desisyon, ang unahin ang dalawang anak sa pamamagitan ng isang karumal-dumal na paraan na naging dahilan ng maagang pagpanaw ng mga inosenteng magkapatid. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng mga pangarap. Biglang nabalot ng dilim ang kanilang mundo na dati ay walang kasing liwanag. Sa isang iglap, dalawang buhay ang walang awang tinapos ng isang taong sakin, makasarili at walang bahid ng konsensya sa kanyang pagkatao. Sa dulo ng lahat ng ito, isa lang ang malinaw. Ang trahedyang bumalot sa Magwad family ay hindi lamang bunga ng isang araw ng karahasan. Ito ay bunga
ng mga taong nakaligtaang tumingin sa sakit sa likod ng ngiti, sa galit sa likod ng katahimikan, at sa dilubyong maaring sumiklab mula sa pusong hindi kailanman gumaling. Si Janice ay hindi lamang simpleng demonyo, ngunit hindi rin siya inosente. Isa siyang produkto ng maling desisyon. Isa siyang paalala na kahit ang mabuting layunin, gaya ng pag-aampon, ay maaring mauwi sa trahedya kung walang sapat na suporta, pagkilala at pag-unawa. At sa bawat pamilyang may pusong tumutulong, naway maging aral ito. Ang pagmamahal ay hindi lang pagbibigay, kundi pagtukoy din sa mga sugat na hindi nakikita. At paghilom ng mga ito bago pa ito sumabog sa paraang walang makakabawi. Hindi matatawaran ang bigat ng kanyang kasalanan. 2 inosenteng buhay ang kinitil, 2 pangarap ang pinutol. Habang ang pamilya Magwad ay patuloy na nagluluksa, tayo ay naiiwang may tanong. Ilan pa kayang Janice ang palalakihin ng lipunang hindi marunong makinig? Ilan pa kayang kabataan ang mananatiling bomba na naghihintay lamang pala na sumabog? Sa bawat oras at pagkakataon, maging mapanuri at mapagmatsyag, matutong makiramdam at kumilatis, at huwag basta-basta ibigay ng buo ang tiwala. Maging ang kabaitan at kabutihan ay dapat mayroong limitasyon. Lahat ng sobra ay masama.